Payag si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric at yung testing nila. Ako ngayon na. Ayun na. Ngayon na. Ayun mga kaibigan, nagdudumali. Dali-dali. Pumayag. Si Sara Duterte na ipatingin ang kung ilang tornilyo ang kulang ho sa kanyang kaisipan. Sabi, ngayon na, nagdudumali ho. Sige, dali nyo na yan, ngayon na. Two tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat yung testing nila. Ako ngayon na. Ayun na. Ngayon na. Dali nyo sa pagamutan. Dahil ang sabi naman ni Sara Duterte, ngayon na. Baka makawala pa yan. Siya nag-aamon ngayon na eh. Kung maaari lang po, dali na agad sa pagamutan yan. Buti at pumayag. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang matindi. Mga kaibigan, Sara Duterte ay pumayag na ho na ipasuri ang kanyang tunay na kalagayan ng pag-iisip. Ibig sabihin ay pumayag na siya na ipagamot kung ano ang dapat gamutin at nagdudumali siya. Ang sabi nga niya ay ngayon na, talagang matindi ho, nanlilisik ang mata at tumatawa pa habang gusto na magpagamot. At hindi lang yon, gusto na rin ni Sara Duterte na magpa-drug test. Aba, ay matindi ho ito, mantakin mo, kusang loob. Na sasama na upang ipagamot ang kanyang tunay na kalagayan na pag-iisip. At ang sabi nga niya ay isama na rin ang pagpa-drug test. Nako ho, ay ito na ho. Mga kaibigan, talagang malala. At habang tumatagal ho, lumilipas ang araw, ay marami ho nating natutuklasan dito ho sa tunay na kalagayan ng pag-iisip nitong si Sara Duterte. Gusto ko pong ibahagi sa inyo mga mahal kung taga-subaybay. Ito mismo galing kay Vice Presidente na pumayag na siya na magpagamot. Kisa naman nanlilisik ang mata, kailangan talagang ipagamot. Kaysa naman na magsasalita at magsayaw-sayaw diyan sa baklaran. Ay kailangan ho talaga itong ipagamot. Ito ay pinagtulong-tulungan ho ng ilang congressman, senador, taong bayan, at siyempre ang mga concern na talagang gusto nang ipasuri ang kanyang pag-iisip. Datapwat sa puntong ito ay kusa na siya na magpapagamot, subalit ito ang kanyang kahilingan. Parang pumayag na ho siya, but mayroon ho siyang kahilingan. Eto, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong pagpayag ni Sara Duterte. Kapag may pagkakataon po kayo na panoorin, pakinggan, ay patapusin po ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto, talagang marami ho ang nag-aabang nito. Mantakin nyo ho. Mamumugot ng ulo ho. Diba? Hindi na ho gawain ng matitinong tao yan. Hindi gawain ho ng isang matino na Vice Presidente. Gusto niya pang maging supporterera. Manguhukay ng bangkay ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. na dating presidente din ng Pilipinas. Ay hukayin niya ho eh. Talagang malakas na ang tama. Buti ho at magpapagamot. At sinamahan pa niya ng drug test. Ito, nako. Get out. Payag si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric at drug test sa isang kondisyon na nais ng Vice Presidente na magpa-drug test din ang lahat ng Ay anak ng katakot-takot mga kaibigan.
Pumayag siya na magpa-drug test, but mayroon siyang kondisyon. Pumayag siyang magpa-psychiatrist. Ipasuri ang kanyang kaisipan, but may kondisyon. Dapat lahat. Aba, matindi ano. Talagang malakas na ang tama nito. Bibigyan po natin ng full commentary maya-maya ho. Sapagkat gusto ko munang ibahagi sa inyo ito. Itong matindi pa ng banat ni Sara Duterte na mga kondisyon bago siya ipasuri ang pag-iisip. Ito pa. Ng mga tatakbo sa Kongreso sa susunod na eleksyon at gawin ito ng naka-live sa TV. Ito'y kasunod ng panawagan ng ilang mambabatas na magpa-psychological assessment ang pangalawang Pangulo. Naka-live na gamon ho. Supayag daw siya ipasuri ang kanyang kaisipan. Ba't itong mga mambabatas ho na nagtutulak sa kanya na ipasuri ang kanyang kaisipan dahil may tupak siya at may sakit sa pag-iisip, di umano. Ayon sa kanyang galawan ay mayroon siyang kondisyon. Talagang nililis nito ang issue Mga mahal kong taga-subaybay. Nandadamay eto pa. Matapos ang mga mabibigat na pahayag nito noong Biyernes laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung hindi ka ba naman nagsabi ng pupugutan mo ng ulo ang kasalukuyang Pangulo, kung hindi ka ba naman nagsabi na huhukayin mo ang bangkay ng dating Presidente Senior Marcos, kung hindi ka ba naman nanlilisik ang mata at parang waring galit na galit sa mundo na may kasama pang pagtawa, ay hindi magkakaroon ng idea at aksyon ang taong bayan, ang mga mambabatas, at sino man na ika nga po'y nagtutulak na dapat kang ipagamot ang kaisipan. Kung hindi ka nagsabi ng mga nabanggit ko, ay hindi ka bibigyan, hindi ka uutusan na magpatingin na sa tunay na manggagamot na marunong sumuri kung ano ang laman ng utak mo, Sara Duterte. Yan ang naging batayan dahil hindi o gagawin ng isang matinupa ng pag-iisip, ng isang pangalawa sa pinakamataas na hinalal ng taong bayan na sasabihin mo, mamumugot ka ng ulo. Yan ba'y gawain ng isang matinong Vice Presidente? Naghuhukay ka ng bangkay? Gawain ba yan? At marami pang dahilan, marami pang batayan para magpatingin ka na sa psychiatrist. At nabanggit mo nga diyan ay may kasama pang drug test. Nako ho, eto pa. Talagang matindi ito. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga Lahat ng mga kandidato ng mga young guards ay dapat daw magpasuri katulad ng kanyang gagawin ng pagpapasuri ng kanyang kaisipan. Naku, ay matindi ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, nililis ang isyo, nandadamay. Wala ho tayong karapatan kahit ako ho. Para sa akin lang ho. Wala akong karapatan si kanino man na magpasuri ang iyong kaisipan hanggat wala po daw tayong batayan, lalong-lalo na po kung matino ang kanilang ginagawa sa Republika ng Pilipinas. Kaya pinipili lang po ang sinasabihan ng ganito na kailangan magpatingin sa mga manggagamot na marunong magsuri kung ito ay isang malakas ang tama sa utak. Dahil may batayan ho. Kaya yung sinasabi mo, Sara Duterte, na nandadamay ka na kailangan magpatingin lahat, ayon sa sinasabi mo, ano ang batayan mo? Yung ba sinasabi mo na kailangan magpatingin lahat, ay sinabi nila na mamumugot ng ulo? Kahit ako, pwede mo sabihin yan. Kahit sino, taong bayan, pwede nyo ako sabihin na magpatingin na ako sa psychiatrist kung ang galawan ko ay hindi na maganda. Katulad ng mga galawan ni Sara Duterte. Ay malaking tulong sa akin ho yan. Kung papayuhan ako ng ganon. Kung halimbawa
like for example, ang galawan ko ay hindi maganda. Katulad ng mamumugot ng ulo, maghuhukay ng bangkay, at marami pang iba. Ayaw ko nang isa-isahin. Makulangin tayo sa oras. Congressional candidates ay mag-drug. Pag tinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. Tama na yun na. Ayun na, ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. Ayun mga kaibigan, nagdudumali. Dali-dali. Pumayag. Si Sara Duterte na ipatingin ang kung ilang tornilyo ang kulang ho sa kanyang kaisipan. Sabi, ngayon na, nagdudumali ho. Sige, dalhin nyo na yan, ngayon na. Dalhin nyo sa pagamutan. Dahil sabi naman ni Sara Duterte, ngayon na. Baka makawala pa yan. Ay siya naghahamon, ngayon na eh. Kung maaari lang po, dalhin na agad sa pagamutan yan. Buti at pumayag. Yan ba ang asal? Yan ba ang gawain ng matino? Para ka lang, isa kang vice presidente, ganyan ang iyong way ng panunalita. Ngayon na. Anak lang katakot-takot. Any reaction, mga mahal kong taga-subaybay? Naniniwala po ba kayo na itong mga galawan ni Sara Duterte ay talagang kailangan ng ipasuri sa tunay na mga gamot, yung marunong suburi nung ang tunay niyang kalagayan. Hindi nga according nga kay Senador Pimentel, hindi kahit siya'y matalinong tao at siya'y abogado dalubhasa, hindi niya kayang surihin to. Dapat ang nagsusuri ho dito ay yung mga psychiatrist. At wag po tayo magpadala sa mga sinasabi niya na kailangan lahat, huwag man damay. Ang usapin ho dito ay siya lang. Dahil siya ang kinikitaan, dahil siya ang mayroong ganitong pag-uugali. Hindi po pwedeng lahat. Kabastusan yun, mga kaibigan. Naghahamon siya, nagcha-challenge, pero mali ng paraan ng kanyang pagcha-challenge. Dapat tingnan muna niya ang kanyang buong pagkatao. Dapat tingnan niya muna kung ano ang nakapaloob sa kanyang challenge. Kung ito ba ay karapat-dapat. Datapot sa puntong iyan, hindi na siya marunong maiya. Dahil nga, malaki na ang sapak. Malaki na ang sayad sa utak nito. Kaya kahit ano-ano na ho ang lumalabas sa kanyang mga bunganga. Ngayon na. Bilisan nyo. Sabi niya ngayon na. Kailangan ngayon na. Pwede na ba naman yun? At pwede ba siyang mandamay? Katulad nga na sinasabi ko, dapat may batayan ka. Ay kung si Bongbong Marcos, ang ating kasalukuyang presidente, kung nagsabi yan, mga kaibigan, na mamumugot din ng ulo, maghuhukay ng bangkay, ay ako mismo magbabanat din, bibigyan ko siya ng paalaala, dito sa ika nga po'y isisiwalat ko na kailangan din patingnan ang kanyang isip dahil hindi na maganda. Datapot hindi naman sinasabi ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, maganda ang kanyang galawan. Kaya wala ho tayong batayan na dapat ipasuri siya. Kaya lang ho, marami nagtutulak na dapat ipasuri at magpagamot na ito si Sara Duterte sa psychiatrist. At ay ayon ho sa kanyang galawan, yun ho ang batayan ng taong bayan at ng mga ilang congressman, senador. Alam ko ho, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.